Good evening po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is November 3, 2025 at tayo ngayon ay pupunta dyan sa may SM Mega Mall sa may St. Francis Street o Green Hills, Mandaluyong po yan. At dadalhin po natin sa may PCSO Lotto outlet sa may 9 de Febrero, Pleasant Hills sa Mandaluyong. Okay po, so magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, so magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sila. Dapat kayo message mo.
Saan? Hindi ba yan sa kinainan natin? Parang same din sa kinainan natin dun sa Cebu. Si Marky mo ni kung hani sa Ayan yung... Oo nga. Yan yung issue. Ang bakit tinira niya sa ano kasi yun yung daghan siya siya babae di lang kay kani. Ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat. God bless. Paalam po muna po, samantala tayo gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po. Hindi tayo nakapag-play. Ay, Diyos ko. Para mapalakas ang kampanya laban sa katiwalian. Ilan sa mga dagdag na ngipin na ibibigay sa ICI ayon dito ay ang contempt at subpoena powers, pag-i-issue ng whole departure order at direct filing ng kaso sa Sandigan Bayan. Samantala naman, nagpapatuloy po ang pagsasayos ng Independent Commission for Infrastructure ICI sa kanilang guidelines para po sa pag-livestream ng kanilang mga hearing sa programang 2x2. Sinabi na ICI Executive Director Attorney Brian Osaka na bagaman posibleng magkaroon sila ng pagdinig sa susunod na linggo ay nagpapatuloy pa rin ang pagre-repaso ng kanilang guidelines. Paliwanag po na Attorney Osaka na kanilang naintindihan daw po ang kagustuhang gawing transparent ang investigasyon, subalit dapat din na niyang maprotektahan ang individual na karapatang pantao ng mga posibleng resource person. Iniwasan din na niya na magkaroon ng trial by publicity ang kanilang mga pagdinig sakaling ito'y i-live stream. Meron pong mga karapatang pantao tayo dapat protect. Meaning po dapat right to due process, especially to those individuals who will be invited or asked to be resource persons. Kasi po yan, mag-i-invite na kami ng tao na maaaring maging sangkot dito pala sa mga proyektong to na kaduda-duda. So in that sense po meron siyang mga individual rights na dapat protektahan. Yan po mga kaibigan, si ICI Executive Director Attorney Brian Osaka. Wala pang tugon si dating Apo Bicol Representative Elizalde Zaldico sa utos ng Office of the Ombudsman na magsumite ng counter affidavit kaugnay ng investigasyon na kinasasangkutan niya kung umano'y irregularidad sa mga flood control projects. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, ipinadala ang kautusan sa huling address ni Ko, ngunit tumanggi umanong tanggapin ito ng naroroon sa lugar. Dahil dito itinuturing ng Ombudsman na isinuko na ng dating kongresista ang karapatan niyang sagutin ang reklamo. Maliwanag ni Clavano, kapag nabigo si Ko na magsumite ng counter affidavit, ay maaaring resolbahin na ng Ombudsman ang kaso kahit wala pa ang panig ng dating mambabatas. Matatanda ang inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure na kasuhan na si Ko matapos masangkot ang Sunwest Construction, isang kumpanyang iniuugnay sa kanya sa umano'y 289.5 million peso na anomalya sa flood control project sa Oriental Mindoro. 10 minuto bago sumapit ang alas 10 na gabi. Magsasagawa po ng public auction ng Bureau of Customs sa Port of Manila sa pamagitan ng sealed bidding para sa 7 mamahaling mga sakyan na nakumpiska mula sa pamilya Vizcaya. Kabilang po sa mga ipapa-auction, ipapa-subasta ay ang Toyota Tundra Model 2020, ang Toyota
Mercedes-Benz G500 2019 model. Yung pa itong Brabus, ano ah? Ang isang Lincoln Navigator L 2021 model. At ang Bentley Bentayga 2022 model. Gaganapin na ito ang auction sa November 17. Alas 10 ng umaga. Ito po ito pagkat. Tapos yung makibit dito. Sarado ko. Oo, sumali ka. November 17. Nakita mo situation room. Situation room, ground floor ng Ocom Building sa Bureau of Customs, Port Area, Maynila. Ano matagit mo rito? Yung payong ng Rolls Royce? Siyempre. Maulan ngayon eh, oh. Yung payong. Yun lang talaga yung gusto ko dun eh. Kasi yung payong ng mahal eh. Ang baby noon ay yung mismong kotse. Kukunin ko na yung payong pagkatapos. Ayan. Yun na yung sasakyan. Salamat. Magkakaroon naman ng public viewing para sa mga interesadong bidder mula November 10 hanggang November 12 sa BOC parking area, open grounds. Inayayaan po ng BOC si partner Gises at ako. Nasasamahan mo. Mga may sarili ko. Ay, publiko ho, baka gusto ninyong bumili ng mga sasakyan. Lumabas na po sa public auction na yan sa naturang petsa, November 17, 2025. Araw po yan ng Lunes. Yan po sa may alas 10 na gabi po yan, Situation Room, ground floor, Ocom Building, Bureau of Customs, Port Area, Maynila. Samantala, sa iba pa nating mga balita, magpapakalat daw po ng 30,000 mga pulis ang National Capital Region Police Office para sa ikalawang gusto ng trillion peso march sa November 30. Ayon kay NCRPO Public Information Office Chief Major Hazel Atilo, bukod pa ito sa development and reinforcement camps mula sa iba't ibang rehiyon. Partikular na tutulong kung kinakailangan para sa seguridad ng publiko sa November 30 ang mga pulis mula sa Region 3 at Region 4A at sa mga kalapit na rehiyon bilang dagdag puwersa. Ang trillion peso march sa November 30 ay karugtong ng isinasagawang September 21 rally na nagkundina sa pagnanakaw sa kaban ng bayan at ang pagkakasangkot ng mga opisyal sa korupsyon. Ay, ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat, God bless, paalam po.